Galing mo. Hello po sa kapitbahay nyo. Ma'am, yung kapitbahay nyo po, umaattend po yan sa simbahan po natin. Gusto ko lang pong kamustahin. Kumusta po siya? Yun po bang kapitbahay ko po na yan? Palagi pong promotor ng away at gulo dito yan. Ang kulang na lang po, lahat kami paringgan po niyan. Galing naman. Hi bro, yung classmate mo, inaalagaan ko yan sa church. Kumusta naman siya? Sure po ba kayo? Inaalagaan niyo po yun? Ay, pambihira, pastor! Basta ba't pa sa akin yan? Kulang na lang lahat po ng klase namin talaga tulugan po niyan. Na naman po siya ginagawang iba. Di naman po nag-working student. Basta palagi lang po tinatamad sa buhay. Tapos po pag may assignment, una po nagre-reklamo yan. Kapag po may pinapagawa yung teacher, una po talaga nagre-reklamo yan. Chosen Gen, may we introduce God through our actions. Nawa po, kapag tinanong tayo sa ibang tao, sa mata ng ibang tao, ang nakikita po nila sa atin, kahit na nagkakamali tayo, kahit na hindi po tayo perpekto, alam po nilang ginagawa po natin ang abot ng ating makakaya para maging mabuti. Amen. Being a Christian does not mean you should be perfect. Maaaring na-exaggerate ko po yung mga examples na binigay ko po sa inyo. Pero lahat po tayo, paglabas po natin ng simbahan, lahat naman tayo makakagawa ng pagkakamali eh. Lahat po tayo may masisigawan. Lahat po tayo makakaramdam din po ng katamaran. Lahat po tayo minsan may makakagalit. Tama po ba? Normal po yan. Pero ang mahalaga, ginagawa po natin ang abot ng ating makakaya para mamuhay ng mabuti. Amen. Just like what is in this verse in the book of Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others. Glorify God through your best worship. Everybody say worship. Alam nyo, ang pinaka-example mo natin, pagdating po sa best worship, si King David. Kaya nga po ang tawag sa kanya, the man after God's own heart. Sapagkat buong puso rin po niyang sinasamba at pinapapurihan ang Diyos. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. Hindi pwedeng idinideklara mo na nga yung greatest ni Lord, tapos ang sabi mo lang, maunawaan ka pa kung bago ka sa simbahan at hindi mo alam yung kanta. Pero yung ang tagal-tagal nang inuulit-ulit, pagkatapos minsan natutugan pa. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Ayun na nga eh. Napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Tapos ganito kang, all my life you have been faithful. Tagal namang kumanta. Mangawit na ako. Ba't kasi dala-dalawang kanta to eh? Minsan magsasuggest po kayo sa pastor, Pastor, may concern lang po ako. Pwede niyo pong gawing tigisan na lang yung kanta? Isang masigla, isang malungkot. Malungkot pa talaga, ha? Kasi po nakangawit na po ako eh. Minsan nga po yung nanay ko ayaw na pong umatin kasi po inangangawit na rin daw po siya. Aba, ang nag-adjust pa talaga sa'yo yung church activity, ha? Sandali kaya natin ginagawa yun kasi gusto natin ibigay yung pinakamataas na papuri sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, ang turo ko po sa inyo, kahit hindi niyo po alam yung kanta, di manalangin po tayo, hindi naman po kayo nire-require na all the time, humihiyaw po kayo. Ang nais po natin mula po sa inyong puso, ang gusto po ninyong maibigay yung pinaka-the best na papuri sa Panginoon, yun po hindi niyo madadaya. Inuulit ko, yun po hindi niyo madadaya. Because when you love someone, you give your best. Believe me, yung taong mahal mo, kahit na tumawid ka sa dagat at umakyat ka ng bundok, back and forth, gagawin mo, mahal mo eh. Diba? At sabi sa kanta, I will cross the ocean for you. Nalaman yung edad ko sa kanta na yun, ha? Mali yung kinanta ko. Sorry, ito dapat yung kanta. I climb every mountain and swim every ocean. Bakit kinanta yun? Kasi nga, gagawin ko ang lahat dahil mahal kita. Eh, kano mo kamahal ang Diyos? Bakit yung taong mahal mo, kaya mong gawin ang lahat para maibigay mo yung pinaka-the best sa Kanya? Ang ilan ng Diyos sa buhay mo. Eh di sobra-sobra, Pastor Carlo. Tingnan mo yung papuri mo. Sobra-sobra ba? Yun lang, Pastor. If we love God, giving our best worship for Him follows naturally. And we cannot fake it. There are times I don't know the song. If I don't know the song, you would see me standing still and just praying. Or sometimes I'm just looking at the lyrics at sinasabi ko, Lord, tama, I agree with that.
Yan po ang dalangin din ng puso ko. Minsan kapag hindi ko po alam yung kanta pero nakikita ko pong masaya ang lahat, nakikipalakpak po ako. Lord, kahit hindi ko po alam yung kanta, sana po napapansin niyo po na binibigay ko yung best ko para po sa inyo. Hindi po para sa mga tao, hindi po para kagiliwan po ako ng pastor ng simbahan na ito, kundi nais ko po na mapansin niyo ako dahil gusto ko pong ibigay yung the best na papuri sa inyo. Pero kapag inawit na yung isang awitin na gusto ko para sa Panginoon, itototo ko, hindi para ipagmalaki sa mga katabi kong memorize ko yung kanta at alam ko yung tono. Gagawin ko yun because I want to give the best worship to God and it's my way to glorify Him. Number 4! Ay, ito po yung magandang usapan namin kaninang umaga. Alam po ninyo, may mga testimonies po. Maniwala po kayo. Kinausap ko po sila. Pagkatapos po kasi ng Sunday service, meron pong nag-testify sa amin kanina. Sabi po niya, Tatay, lumulubog na nga ako nung pinag-usapan po natin yung number 4. Bakit? Sabi ko, tamang-tama po sa akin. Yung partner ko po, tahimik lang. Sabi ko, pinagpipray siguro ng partner mo na, Lord, sana po kumilos kayo sa buhay ng jowa ko. Sana po tumimo ito sa kanyang puso. Ayan, para po sa mga in a relationship. Para sa inyo to. Sino kaya ang makakapuntos? Sino kaya ang makalalamang? Alamin natin. Church, if we want to glorify God, dapat ganun din sa pakikipagrelasyon po natin. Hindi pwedeng itinataas natin ang Diyos pero dinudungisan natin ang ngalan niya dahil feeling natin we can be who we are in front of the people we share relationship with. Yan po ang problema eh. Ang bait po natin sa mga hindi po tayo karelasyon. Ang bait po natin sa mga taong nakakasalamuhan natin sa church. Peace be with you. God bless you. Ganyan po tayo. Sa mga classmate po natin, yung tipong mga acquaintances. Ganito po tayo, I believe in you. God loves you. Pero pagpunta mo doon sa best friend mo, sa mga kapatid mo, sa girlfriend o boyfriend mo, bakit biglang sumasama yung ugali mo? Pastor Carl, di ba? Mahal kita maging sino ka man at ginamit mo pa talagang excuse yung mahal kita maging sino ka man. If you love the person, hindi niya dapat ipilit o impose sa'yo na magbago ka kasi mabigat yon at pangit yon. Totoo naman eh. Ang sakit kaya na minahal ka lang tapos ang sabihin niya, baguhin mo yan, baguhin mo yan. Ano ang dating sa'yo? Minahal mo ba ako para baguhin mo ako? Para i-transform mo ako? Project mo pala ako eh. Ganyan tayo. Praise God! Kala mo may love life kung magsalita. Next po tayo. Going back. Nalalaman ng mga onliners ngayon. Onliners, nagkakatuwa na po kami dito. Going back. Ang hirap talaga kapag nanggagaling sa partner mo o sa taong karelasyon mo, sa asawa mo na baguhin mo to, baguhin mo to. Kasi yung feeling mo, kinokontrol ka niya. Kaya nga doon nagkakaroon ng pagkakamali, doon nagkakaroon ng problema eh. Kasi nung una't-una pa lang, dapat ikaw na yung nakaramdam nun. Dapat ikaw na yung naging willing na mabago. Because relationship means working together. Hindi pwede na adjust sa'yo yung isang tao sa ugali mo. Pagkatapos ipagmamalaki mo sa mga tao na mas mahal niya ako, marami na siyang binago para sa akin. Nakaka-proud ba yun? Ikaw, anong ginawa mo sa relasyon yung dalawa? Nagpapalambing. Ako po'y nagpapaalaga. Ako po'y nagpapasuyo. Pagkatapos kapag iniwan ka, ang sasabihin mo, hindi ka totoo sa mga salita mo. Ang sabi mo sa akin, mamahalin mo ko, ipaglalaban mo ko hanggang dulo. Tapos ngayon, iiwan mo ko. Iniwan ka niya kasi ganyan ka. Hagahanap ka ng tamang rason para iwan ka. Ano yung rason? Tell me, ano yung naging problema? Di ikaw. Kasi wala kang ginawang adjustment eh. Hindi ka nakipagtulungan. Pero sa mga magkakarelasyon, kahit po kasi may desire tayong magbago, inuulit ko tao tayo, magkakamali pa rin po tayo. Let's not expect too much. Balansehin po natin. Baka mamaya, pagdating po sa church, ang usapan nyo na po, ano mga nabago mo sa sarili mo, di ba? Wala pa. Di ba sabi mo, magpapakabuti ka na, di ba sabi, hindi na po tayo manunumbat. Bagkus, katulad po ng sabi ko kanina, we support each other. Tayo po yung naniniwala sa kung paano pong babaguhin ng Diyos yung mga partner natin o yung mga kasama po natin sa relationship. Inuulit ko, kailangan nandun pa rin po yung understanding natin na kahit willing yung isang tao, maaaring nahihirapan pa rin siyang baguhin yung isang habit, yung isang pag-uugali. Pero hindi po natin sila susukuan hanggat nakikita po natin yung willingness sa kanila na maging mas maayos para po sa ating relasyon. Amen. Sa atin, minsan hindi talaga tayo titigil kakasalita hanggat hindi tayo ang nananalo sa argumento. Hindi. Kapag po tayo ay nasa isang relasyon at gusto po nating mag-glorify si God, kailangan alam po natin ang essence ng pagpapakumbaba. Pastor Carl, talaga naman kasi nga po yung may point eh. Oo, ilang beses ka nang inintindi. Baka naman this time pwedeng ikaw muna yung mag-compromise. Baka pwedeng ikaw muna yung umintindi. Kasi baka pagod na rin siyang ikaw na lang palagi yung tama sa lahat ng pinag-uusapan
pinag-uusapan yung dalawa. Pagbigyan mo lang, minsan lang sa loob ng isang buwan na araw-araw nagtatatalo kayo, yung 2019, sige tama ka, yung isang day bigay mo sa kanya. Okay na? Happy ka na? Sabi ng iba, okay, good. So, goods. Let's be humble sa lahat ng pagkakataon hanggat kaya natin. Pangalawa, let's be gentle. Ano yon? Minsan po kasi, sa relasyon, dahil pamilyar na po kayo sa isa't isa, napakadaling magtaas ng boses. Ikaw ang mali ah! Ikaw ang mamili! Ako na naman! Bala ka dyan! Sige! Tapos meron pa kayong hampasan, meron pa kayong batuhan ng mga gamit, nagulat ka na, ibato mo pa yung cellphone mong nakaplan. Di pa nga bayad fully, na ibato mo pa. See, kapag daw po gusto nating mag-glorify si God sa relationship po natin, kahit na gusto mo nang bumulyaw, bakit ngayon ka lang umuwi? Kailangan kong maging Kristiyano. Why? Kasi nga, we want to glorify God in our actions. Even to parents, if we want to discipline our kids, hindi na po basta-basta magagamit po nating excuse yung, mahal ko kaya nga binugbog ko. Opo, uso dati yung corporal punishment, nauunawaan ko. Pero hanggat kaya po nating gawin yung tamang pagdisiplina, gawin po natin, maging gentle po tayo, maging mahinahon po tayo. Alam nyo, ang teknik ko po dyan, doon sa anak-anakan ko, nais ko pong sa kanya magmula kung ano po yung pagkakamaling nagawa niya. Kasi po kung sa akin nagmumula, feeling din po niya, hindi ako humble, ako lagi yung tama. Pagkasabihin ko, umalito, parang kinokontrol ko na po siya. So ang gagawin ko po is, uupo po kami sa kwarto, tahimik po kaming dalawa. Tapos ang unang tanong ko lang po ay, ano yung ginawa mo? Sa tingin mo ba tama yung ginawa mo? Ano kaya ang naramdaman ni tatay sa ginawa mo? Nalungkot kaya si tatay? Nasaktan kaya si tatay? Kapag po kasi nagmumula sa kanila, nagkakaroon po ng accountability of mistake, nagkakaroon po ng ownership, at ginawa po ito in a very gentle way. Sana maging ganun din po tayo. Maging gentle po tayo sa mga sasabihin natin, kahit na mainit na po ang ating ulo dahil makulit na po yung isang tao, maging gentle pa rin po tayo. Grabe ka na! Kumain ka na ba? Doon tayo mag-usap sa mesa para hindi tayo gutom dalawa. Be patient! Everybody say patience! Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. As long as the person involved in your relationship is doing his or her best, huwag po nating basta-basta na lang sukuan at huwag paniniwalaan. Maging pasensyoso po tayo. Nawa po ay maging mahaba po yung patience natin sa kanila. Katulad po nung kahit ang tigas-tigas ng ulo natin, ang patient po ng Diyos sa atin. Kaya nga po nung sa Hillsong London Worship Concert po nung napunta po ako doon, libre po yun. Hindi po talaga ako pupunta kasi wala akong pera. Meron po sa simbahan natin, nanalo po ng 2 ticket. Binigay po sa akin yung isa. Humahagulgul po ako sa isang part ng kanta. At feeling ko maipopost ko po ito sa Facebook page bukas. Ano po yung hinagulgulan ko? Sabi po doon, heal my heart and make it clean. Tumimo po yun sa puso. Kasi ang hirap naman din talagang magmahal minsan. Ang hirap magpasensya minsan. Pero kung hahayaan po nating turuan tayo ng Diyos kung paano siyang magmahal, doon po biglang lalambot yung puso natin. Kasi maiisip po natin, ako nga hindi na ako kamahal-mahal, minahal pa rin ako ng Diyos. Ako nga siguro masyado na ako naging pasaway, pero pinagpasensyahan pa rin ako ng Diyos. At kapag ang i-imitate ko yung love na natatanggap ko mula sa Kanya, baka kaya ko pang i-extend yung patience ko sa ibang tao. Amen. Amen.